Parurusahan ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ika-34 na kabanata. Kayong mga bansa, lumapit kayo at makinig ng mabuti. Makinig ang buong mundo at ang lahat ng nasa kanya. Sapagkat galit ang Panginoon sa lahat ng bansa. Galit siya sa kanilang mga kawal. Ganap niyang lilipulin ang mga ito. Papatayin niya silang lahat. Hindi ililibing ang kanilang mga bangkay, kaya aalingasaw ito, at ang mga bundok ay mamumula dahil sa kanilang dugo. Matutunaw ang lahat ng bagay sa langit, at ang langit ay mawawala na parang kasulatan na nairolyo. Mahuhulog ang mga bituin na parang mga dahon ng ubas o ng igos na nalalanta at nalalagas. Pagkatapos gamitin ng Panginoon ang kanyang espada sa langit, tatama naman ito sa Edom para parusahan at lipulin. Ang espada ng Panginoon ay mapupuno ng dugo at taba, na parang ginamit sa pagkatay ng mga kambing at tupang ihahandog, sapagkat papatayin ng Panginoon ang mga taga-Bozra bilang handog. Marami ang kanyang papatayin sa iba pang mga lungsod ng Edom. Papatayin din na parang mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba, sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang maghiganti sa kanyang mga kaaway para tulungan ang Zion. Ang mga sapa at ang lupa sa Edom ay masisira, ang buong bansa ay masusunog at hindi na mapapakinabangan, at hindi ito mapapatay, araw at gabi. Ang usok nito'y papailan lang magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa Edom kahit kailan. Magiging tirahan ito ng mga kwago at mga uwak. Nasa plano na ng Panginoon na ipadana sa lupaing ito ang kaguluhan at kapahamakan. At tatawagin itong walang kwentang kaharian. Mawawala ang lahat ng pinuno nito. Tutubo ang matitinik na mga halaman sa mga napapadirang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago at mga asong gubat. Magsasama-sama roon ang mga asong gubat, kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon, at ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Ang mga kwago ay magpupugad doon, mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon roon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na iyon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sapagkat iyan ang ipinasya ng Panginoon, at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Siya ang magbibigay sa mga hayop ng lupa na kanilang titirahan. Mapapasa kanila ito magpakailanman, at doon sila titira magpakailanman.